Ay mga bisa, for today's mini vlog, i-share ko sa inyo na nagpa-mansion na ako. Charot. Bago ang lahat ay maglagay muna tayo dito ng pampaswerte. Ako na naniniwala sa swerte ay hindi ko to palalampasin. Ang paniniwala nila ay pag naglagay ka daw ng barya sa mga poste, pampatibay daw yun at pampadami ng blessing. Pero yun naman ay paniniwala lang, wala namang mangyayari, wala namang masama kung maniniwala, di ba? Ang sekreto para mapaganda ang buhay mo, syempre sipag at syaga at saka dasal. Naglagay ka nga ng pampaswerte, tas ang tamad mo naman. Wala din, di ba? Kaya wag mong iasa sa swerte. Yan ay pang positive vibes lang, ganon. Katulad nga ng sinabi ko, wala namang mawawala kung maniniwala. Okay! So ito na nga mga bi, ang plano talaga dyan is magpapagawa ako ng extension ng kulungan ng aking mga RTL o yung mga nangingitlog kong manok. Kaso biglang nabago yung plano, which is good idea naman talaga. Nabanggit ko kasi sa tita ko na ganun yung plano ko na magpapa-extend ako ng manukan, bla bla bla. Ikwento ko lang para hindi magyabang, kundi i-share ko lang kung tama ba yung idea ko, ganun. O diba, napaganda nga yung pagkukwento ko kasi nagkaroon din siya, may idea rin siya na i-share niya sa akin. Yun naman is nasa sa akin kung susundin ko or hindi. Pero napaisip nga din ako sa sinabi niya kasi magandang idea nga siya. Sabi niya sa akin, yung gagastusin ko daw sa pagpapa-extend ng kulungan ng manok, ay gastusin ko na lang sa pagpapa-extend or pagpapagawa ng kwarto naming mag-ina. Kasi nga yung style ng bahay namin ay hindi naman kagandahan. Mas mahal pa nga ang nagastos ko sa kulungan ng aking baboy at saka ng aking manok kaysa dito sa aming bahay. Di yun charot, totoo talaga yun. Oh my God! Pasok mo pa lang kasi dito sa aming bahay ay sala na tapos merong higaan tapos TV, yun na, walang privacy. Sa mga nakanood na ng mga dati kong mga video, sinabi ko na hindi ko pinariority yung bahay namin. Ang pinariority ko talaga is yung business namin para secure yung aming future. Kasi nakakatakot ng maging mahirap. Napaka-OA. Balik tayo dun sa kinakwento ko, ayun na nga. Tapos yung nakadingding dun sa bakanting bahay sa taas ay ididingding dito sa pina-extend naming kwarto. Ba, magandang idea nga naman. Kaya go. Bali, 2 kwarto yung pinagawa ko kasi yung isang kwarto is para sa aming mag-ina, yung isa naman ay magiging stock room kasi nga yung bakanting bahay sa taas ay meron doon kaming mga gamit. Tapos ang gagawin ay ibababa na para doon sa taas ay lahat manuka na lang. Tapos madali na rin para sa amin pag kumuha kami ng mga bagay-bagay na gagamitin doon sa taas, edi andito na lahat sa baba, diba? Tapos napasarap yung pagpapaayos ko mga imbis na kwarto lang, pinatibag ko rin tong sahig dito sa may sala. Kaya yung budget ko hindi na nasunod, dumoble na. Aray ko. Lumabog na rin kasi talaga yung sahig namin sa part na to kasi nga hindi ko to pinalagyan ng bakal kasi sabi ko itong bahay na to ay magiging stock room ng aming mga feeds. Magkapansamantala lang muna na kami muna ang titira kaso hindi naging pansamantala, naging pansamantagal. Ayan, ganyan yung itsura ng bahay namin. Walang double walling, walang kisame, as in tinipid, pinagdamutan. At dahil nga napasarap ako sa pagpapaayos pati pinto, idinamay ko na ay wala nga to sa plano, ang usapan ay kwarto lang. Oh no! Bahala na, kakain pa naman siguro kami neto. Tapos instead na floor mat ay magpapabinil tiles na lang din muna ako. Kasi yung floor mat ay napakabilis lang din masira. Tapos hindi ko rin naman afford pa yung totoong tiles. Kaya sa vinyl tiles lang din muna tayo. 60 by 60 nga pala mga bi ang in-order ko na size ng vinyl para mas maganda at mas malawak siyang tingnan. Tsaka para mas mabilis siyang ikabit. Para na rin mabilis din matapos. Bali 50 pieces lang muna ang in-order ko mga bi kasi hindi ko alam kung ilang piraso ba ang magkakasya dito. At ayun, sinukat na nga ng kuya ko para malaman siya kung sakto lang ba siya or kulang. At sinukat niya na rin dito sa kwarto. Ayan na yung itsura ng kwarto namin. Kunting-kunti na lang patapos na siya. At dito naman tayo sa kabila. Ito yung bali magiging stock room namin. Dito namin ilalagay yung mga gamit na nasa taas. Promotion yung niya. Hello. Andito na yung aking salamin. At kinabukasan niya ay dumating na din itong in-order ko na bintana. Hindi rin talaga ganitong bintana ang plano ko. Dapat yung simpleng bintana lang. Kaso ganitong bintana yung maganda. Ganitong bintana yung dapat. Paano tayo hindi ma-out of budget, diba? Kasi kung ano-ano naiisipan. Kaya nagpakwit pa nga ang mga bano. At tinatanggal na nga nila dito yung harang na nilagay ng kuya ko dito sa bintana. Kung gusto niyo mapagawa ng ganitong bintana ay pwede niyo isa lang kontakin at pwede niyo rin akong i-PM. O diba pati sarili niya inaaway niya. First time niya kasi makita ang sarili niya sa salamin. So ayun na nga, mabalik tayo sa sinabi ko kanina. Highly recommended ko sila sa ganda ng quality ng kanilang glass window at kung gaano sila kapulido magkabit. At ang kagandahan nito kahit wala kayong kasalanan ay pwede kayong tumawad. Wow! O diba yung concentration pa lang 10 out of 10. At ayan, saglit nga lang nilang naikabit. Picture-picture din sila kasi ipopromote nila sa kanilang page. Hindi ko lang nakuha yung page nila. At bandang hapon nga pagkatapos ng kuya ko pakainin na aming mga alagang baboy at manok ay hinarap naman niya itong kisame. Siya lang ang gagawa niyan. Dating niya yung trabaho nung nasa Manila pa siya. Isa siya sa magagaling na installer nun pero nag-change career siya at naisipan niyang tumira nga dito sa bukid. Gabi na nga ng mga oras na to nang natapos niya ikabit yung sa kisame ay naisipan niya na rin na pinturahan diretso para nga sabi niya sa susunod na gagawin niya na ay ang pagkakabit ng vinyl tiles. Kahit nga sobrang busy niya sa pag-aalaga ng aming mga baboy at manok ay siya na lang yung gumawa para nga makatipid kami sa labor kasi nga itong mga bagay-bagay na to ay wala to sa plano. Maaray na talaga akong sa gastos kaya sabi niya siya na lang daw yung gagawa nito kasi marunong nga din siya.
At pagka umaga nga, pagkatapos niya pakainin na aming mga manok at baboy, ito na ulit ang hinarap niya. Ikinabit niya na itong vinyl tiles. Gumamit nga pala ako dyan mga binang apo power band para mas madikit yung vinyl tiles. Pero yung vinyl tiles na in-order ko is self-adhesive na siya. Yung iba rugby ang ginagamit para mas madikit. Pero sabi ng kuya ko ay masakit nga daw yung sa ulo at saka sa dibdib. Kaya naghanap ako sa Black App kung anong pwedeng pandikit sa vinyl tiles at nakita ko nga itong Apo Power Band. So sa may mga gustong umorder ng ganito, ilalagay ko yung link sa comment section. At nagbenta pa nga. At ayan, patapos na nga siya dito sa isang kwarto. At fast forward na tayo mga bibandang hapon na ito, na-assemble na din ng kuya ko itong higaan namin at nagpatulong na siya dito sa pinsan ko na ipasok dito sa kwarto itong double bed. Ang tara! At ayan na mga BR ko na lang ang kulang at saka yung pambili. Charot. Di man to kasing ganda at kasing gala ng ibang kwarto pero masayang masaya na ako dito compare naman talaga din sa dati naming hinihigaan. At ito naman yung kabilang kwarto. At ito naman yung aming magiging dining area at sala. Napahinto kasi yung pagtatrabaho kasi nagsunod-sunod yung panganak ng aming mga inahing baboy. At sana next week matapos na to. Para malaman ko din kung may natira pa ba kaming budget para sa pagkain namin. Waiting tayo sa part 2, yung tapos na talaga. At kung mapapaganda natin siya. Kung nakarating ka sa dulo ng video na to, thank you for watching. Bye bye!